Sa tahanan ng ama ni Myla na si Ramon. Gabi na at tahimik lang na umiinom ng kape ang matanda habang nakatanaw sa labas ng kanilang tahanan. Ilang sandali pa ay ilang mga yabag ng paa ang papunta sa kinaroroonan niya. Anong kailangan mo, Joaquin? Seryosong tanong nito sa lalaking pumaroon. Si Joaquin ay ampon nila Ramon at Socorro. Matanda lang ito ng ilang taon kay Myla. Isang ulila na natagpuan ng mag-asawa na palaboy-laboy lang noon sa kalsada. Nawawala yung mga pinadala nating mga kasama. Para sana magmatsyag sa sinasabing pumapas lang sa ibang kalahi natin. Pangalawang grupo na yon. At gaya ng mga nauna ay wala ring nakabalik sa kanila. Tiimbagang na nayuyupos sa galit si Ramon sa narinig. May unti-unting umuubos sa mga lahi nila at hindi pa nila matukoy kung sino ito. Ang natitiyak lang nila ay may tangan itong mga makapangyarihang bertud at mataas na kaalaman sa pakikipaglaban. Naglakad ito palapit sa gawin ni Joaquin na puno ng dismaya. Kailangang mahuli at mapaslang ninyo kung sino man yan. Ayokong may sagabal sa mga ginagawa natin. Ani ni Ramon. Maya-maya ay biglang dumating ang asawa nito na si Socorro. Nakatingin ito kay Joaquin na parang nanunuri at bumaling sa asawa. May problema ba? Usisa nito. May lihim tayong kaaway. At kailangang malaman natin kung sino yon. Saad ni Ramon. Masyado bang malakas yan at parang tila nag-aalala ka? Tanong ni Socorro. Tiningnan ni Ramon ang asawa bago ito nagsalita. Kilala mo ako, Socorro. At kahit sino mang nagiging balakid sa mga ginagawa ko, hindi ko hinahayaang magtagal. Bueno, kumusta ang anak mo at ang anak niya? Pagtatanong ni Ramon. Hindi mo talaga matanggap na apo mo si Asha? Balang araw, ay magiging katulad din naman natin siya kaya bakit di mo na rin siya hubugin gaya ni Joaquin? Di hamak na mas maigi kung sa kadugo natin mo ipamana ang iyong mga kaalaman, higit kanino pa man. Hindi ba? Napangiti ng nakakaloko si Ramon sa sinabi ni Socorro. Kadugo? Hindi tayo gaya ng mga tao na ginagawang pamantayan yan, Socorro. Ani ni Ramon at mas lumapit pa sa asawa. Hinawakan niya ng marahan ng pisngi nito at hinimas ang kulay puti ng buhok. Kadalasan, ang kadugo pa ang mahirap pagkatiwalaan, Socorro. Sila kadalasan na nagsasani ng pagkawasak mo. Binigo na ako ng nag-iisa nating anak, kaya't mahirap nang magtiwala ulit. Dagdag pa nito at saka tumalikod. Sa kabila ng nagawa ni Myla noon, siya pa rin ang nais ng kanyang ina na mamuno sa kanilang angkan balang araw. Kaya't nang sumunod na araw ay pinuntahan niya ito sa kanilang tahanan. Abala si Myla sa paghahanda ng kanyang mga paninda nang biglang may naramdaman siyang presensya sa loob ng kanilang tahanan. Mabilis niyang dinampot ang gunting na nooy nasa gilid lang ng lamesa kung saan nakalagay din ang kanyang mga paninda. Mabilis siyang humarap at itinutok ito sa kung sino man ang nilalang na nangahas na pasukin ng kanilang bahay nang walang pahintulot. Mabilis ka pa rin. Anak nga kita, Myla. Ikaw pa rin ang batang hinasa kong makipaglaban noon. Nagulat si Myla nang malamang ang kanya itong ina. Anong ginagawa niyo rito? Tanong ni Myla. May umuubos ng lahi natin. At nandito ako para paalalahanan ka, Myla. Walang ibang magbibigay ng proteksyon sa anak mo kundi ikaw lang. Nilagay mo siya sa dagat ng mga tao. Sa tingin mo ba, hindi darating ang araw ng mga nganib ang buhay niya? Malumanay na sabi ng matandang aswang. Ayokong magaya si Asha sa atin, Nay. Gusto ko siyang mabuhay ng Naputo lang sasabihin niya nang muling magsalita ang kanyang ina. Normal? Nahihibang ka ba, Myla? Paano magiging normal si Asha sa ganong itsura? Hindi mo ba naisip na habang nasa paaralan siya, ay pinaglalaruan siya ng mga kaklase niya? At ikaw, ang dahilan kung bakit ganon siya. Pero,
Maari mo siyang tulungan kung gagawin mo siyang ganap na aswang. Nararamdaman kong malapit na akong mawala at si Asya ang napili kong pagpasahan ng aking mutya. Kapag tinanggap niya iyon, magiging normal ang itsura niya. Subalit, kapalit nun ay ang paninilbihan niya sa dilim. Nakangiting wika ng matanda. Hindi nagustuhan ni Myla ang kanyang narinig. Kahit sa pilitan niyang pinalis ang kanyang ina, subalit pumalag ito. Sinabi niya na maaring sa anak niya ay may magawa pa siya. Pero wala siyang magagawa rin kapag uutusan siya ng kanyang ama na sumama sa kanilang mga kasama sa pagpapalaganap ng kanilang lahi at pambibiktima ng mga tao. Dahil kung hindi, buhay ni Asya ang magiging kapalit. Huwag kang umasta na parang tao. Alam kong nananabik ka rin sa laman ng tao. Marami na ang nalagas sa lahi natin. Kahit kailangan ka namin, maging aktibo kang muli kung gusto mong makasama pa ng matagal ang anak mo. Baka nakakalimutan mong hindi kumikilala ng dugo ang iyong ama kapag sumalungat ka sa kagustuhan niya. Natahimik si Myla sa sinabi ng kanyang ina. Nakakasama niya ang anak dahil pinagbigyan siya ng kanyang ama. Sinabihan siya nito noon na kapag nagkaisip na si Asya, ay kailangan niyang bumalik sa kanyang mga gawain at liban doon, mahigpit na pinagbilin sa kanya na wag nang magkakaroon pa ng ugnayan o umibig pang muli sa isang mortal. Sa paaralan naman ni Asya, nagtataka siya kung bakit pinagtitinginan siya ng mga tao sa paligid niya habang naglalakad. Napansin niyang may tila nakadikit sa kanyang likuran, kaya't pinilit na inabot niya ito. Isang papel na may nakasulat na huling aswang. Nang mabasa niya iyon ay biglang may bumangga sa kanya na dahilan para matumba at lalong pagtawanan siya ng mga estudyante. Naku, lagot! Baka aswangin kayo niyan dahil binanggaan niyo! Kantsaw ng ilang lalaking estudyante. Nakaya ko lamang at pinipilit na tumayo ni Asya habang di mapigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa itsura pa lang naman yan, halatang nagsasagawa ng mga orasyon tuwing alas 12. Ani ng pamilyar na boses ng isang babae, ang kaklase ni Asya na si Celeste, na nang-aasar na sa kanya at bumoto bilang muse. Alam mo Asya, kung ako sa'yo, huwag ka nang pumasok. Dahil parang may hindi talaga magandang mangyayari sa amin dito eh. At ikaw yung magiging dahilan. Halimaw. At ang lahat ay pinagtawanan muli ang dalaga. Paulit-ulit niyang naririnig na tinatawag siyang aswang at halimaw. Dahilan para tumakbo siya palabas ng paaralan na umiiyak. Tiyempong uwian na rin ng mga sandaling iyon kaya't nagkunwari siyang parang walang nangyari pero labis siyang nasaktan sa pangungutya sa kanya.